Solidong sumilip ng angulo, effective, creative. Yun yung bagong estilo niya, talagang hinahanapan kanyang butas. Pukpukan to, obviously. Ramdam ko yung paggawa niya ng strategy laban sa akin and the same way sa akin laban sa kanya. Parang nag-chess game kami sa malayuan. Enjoyin lang natin at alam ko naman na na-enjoy natin yung ginagawa ng isa't isa. At hopefully maging classic to. Out of respect, in-all out ko talaga sa yung paghahanda ko kaya kita-kits sa entablado. Flip Top Hound 13, Day 1, dito pa rin, Flip Top Warehouse, San Juan City. Panlimang laban na ng gabi, isang malaking shoutouts sa lahat ng mga kasama pa rin natin dito, lahat ng support ng tunay, online, at sa lahat ng MCs na bumubuo na liga. Flip Top Magyay para sa parating nating laban. Silipin nyo nga pala, Flip Top bagong merch yan, at syempre lahat ng mga represent collab. Sa kanan ko, Palo, Leyte, represent para sa inyo, Magyay tayo lahat para kay GL. Halipot anuan inulang nga akong kamuti kung dagong lait imo para makuriha ak maglabot na pagtanog waray kasabot kay taklaway may lasin. Shout out sa Hype Beat, Got Bars Clothing, Local Mindset, yun. Okay. At sa kaliwa naman, Iligan, CDO, Cebu at Santa Cruz, Laguna, represent para sa inyo lahat. Magyay tayo lahat para kay Marshall Bonifacio. Naanami, hawat na mo, naadere, hanggang maota ro. Manao bagito, ay bili kung banga mo pariho. Apollo, di mo kaya. Nanalo ng coin toss, si Marshall, pinauna niya si GL. Tigdalawang minuto dapat. Pahinga natin to, Hound 13. Enjoy natin to. Yo! Bago ko simulan yung round 2. Yung pangatlong GL, hindi. Di ako predictable. Di ko nabubunutin pa. Ngayon, simple lang yung concept yun, yung durugin ka. Game! GL versus Joel Israel. Taglish Conference. Dapat tectonics yung event. Kasi Asian o American ay basag continent sa upper class ay prominence. Kaya nag-complement. Yung konyo ay pro-ko, that's why I'm confident. Ano? Mali ba? Pero di ba mahina yung peso kontra dolyar? Tama. Kaya kahit wrong yung grammar, mataas pa rin yung value when we're speaking in dollar. Gets? Kasi ang lingwahe ay hindi basihan ng talino ng tao. Tama? O tama, gago. Kaya ba't kami mamamangha sa pure Tagalog? Gets? Kahit English, it's the thought that counts. At ayaw ko siyang i-diskarel. Ako'y nagmistulang USA. Pinagtanggol ko Israel. Pero kala ko big boss ka. Ba't walang umangal? Ba't simple kong nalampasan yung sapot na Marshall? Set up lang to. Para sa likod bumarel. Impostor yung papel. Dublikara na aktor. Dahil namatay si Bonifacio dahil sa traidoro. Kasaysayan ang patunay at sakto yung kutob na matapos ilustrado Bonifacio yung sunod. Kaya tanong, ano ba si MB? Isang rapper pa na stutter, laging connecte. Basta, gets na yung importance na kung... Gets na yung importance na kung MB lang yung memory, edi slow performance. Ano ba yung MB? Isang MC na pag nakausap nyo ng at least 30 minutes, matik, promise, i-bring up niya si Chalice. Mayang over pa sa alak, kaya stagnant na yung moves. Kung bilib ka sa dating Marshall, meaning di ka nag-improve. Chalice lang inahawakan, kaya sige pagbigyan. Nagtawag ako ng old gods dumating sa Kristan. Kaso ritual to, at sacrifice ka lang sa laban, hoy. Kasi ikaw yung iaalay sa altar, boy.
Kaya tanong ko ay kanino? Kaninong Marshall? It is sa big shots, sa major players sa I-minor, sa top tier social climber. Kaya status mo, we all agree, pilit. Ganun ata yung Marshall sa VIP dikit. Kasi pinaglaruan lang ni Balakid. Si Sak din nag-all out. Walang pake, Panginoon, kahit panay sa call out ng Israel. Jesus Christ, bumaliktad sa breeding. Reverse Bethlehem, ikaw naghanap ng 3 kings. Ikaw naghabol sa wise man. Ikaw gumapang from afar. Ikaw din naman yung sumusunod sa star. Ikaw nangingirigalo kahit ikay tinatapakan. Kung ako yung crossbreed, ikaw yung goats ginagatasan. Kaya isa buhay pa more, ipis ka. First stage pa lang, ekis na. Ngayon malinis na, nilitis ka. Kaya itong battle at isa buhay, different ba? Hindi, kasi fitting nga. Parang pistol versus Goryo, round 1 pa lang, finish na. Pumalpak ang inyong prophecy. Gusto nyo kalaban niya big names. Binigyan kayo ng wannabe. Ibadibag ang malalaki, yun ang gusto niyang magawa. Sobrang excited sa big body, binigyan kayo ng mataba. Oh, hello! Enigma! Medyo wak. Baka match up mo, lazy. Kasi nag-ask na siya ng gods, now the odds are against me. Hulog ng langit, paglapag, sinamba na siya greatly. Pero pukpukan daw tong battle, so the gods must be crazy. Yowanig! Let's go! Yo, Enigma! Naghahanap na to ng Diyos. Ano ang nagawa mo? Tapos ako ang iyong pambato kung di ka pa naman tarantado. Nabinyagan to sa iglesia na pasisid ang gago, nagmalalim, hanap ay Diyos at ang gusto manalo. So bakit ako lang? Binigyan to ng 2 superstar, karapatan daw mamili. Nakaramdam siya ng takot par na walang tiwala sa sarili. Naduduwag na tong si paring kakulangan niya ay masilip. Mabubutas ba yung imahe kaya takot kang makapili? Ito na sana yung tamang panahon para kalaban niya all gods at mag-raise siya ng hell. Kaso si GL, hindi G na mag-take siya ng L. Parang Aldab kayo yung kulto when you're placed under spell sa nag-deny ng tamang panahon ninyong main character. Nagturang stick figure sa Leyte. Imbitado ang guest pre dahil sa kanyang angking bagsik. Kaso aminadong leche. Walang kakayahang gawing mag-spit. Kasi tablado ang peste pag nilapagan ng kicks at beats. Yung tigapalo, Leyte, dinasabayan ang beat ng sticks. Tangina binansagan kang rapper dahil sa battles mo panalo. Yung stick figures may DJ. Ikaw rapper mo mukha mo. Umaatras porket sa survey palagi siyang liyamado. Ang daming sinasabi pag debate, alamano, tangina mo duwag. Tangina mo duwag. Siya ay pag tinitest siya ng grade, siya ay stressed at afraid. Di nakatakot-takot, nagpa-bless ka ng place. Break a leg, literal na yung legs niya na break. Pinapantapak niya prosthetics when he steps to the plate. Gusto niyo siya? Gusto niyo siya? Kasi nagbe-break siya ng stereotype sa kada laban. Na-break niya yung stereotype na mga nerdo ay wala lang. Na-break niya yung stereotype battle rappers ay mayabang. Na-break niya din yung stereotype na yung mga waray ay matatapang. Kalaban mo na sa old gods. Sana old gods. Ano ang nag-iba? Delusyon na may tapang o takot, bistado na kita. Nagdelusyon ka nung sinabi mong abot mo na sila, o nagdelusyon ka at iniisip mong isa ako sa kanila?
Marshal Bonifacio, pinaka-atapang na tao. At kung tanong nyo ay gaano, well, ganto sa kagago. Kasi mga baraneto, ganto. Mga fans si Chalice Angels, mga bitch nag-aaway. O kaya nag-suicide tong bitch, 13 Reasons Why. O babagsak ngayon tong bitch, Aliyah, bitch ni Stephen Curry, Ayesha, siya si Cory, ikaw ni Noy, may bitch na kasama, putok yung utak, bitch Isabel Granada. Tama, clarify ko lang. Mga babae, yung reference at yung paliwanag, para maangas yung tunog, dapat bitch yung tawag. Well, gets ko sana kung ganun ka, kaso hindi. Magalang ka. Hindi ka toxic, ikay empathic, kaya synthetic lang yung image at sa sulat-matic na yung gamit 3D printer kasi ink mo plastic. Bitch, please. Trying hard ka maging hard, kaya Marshall stop na. Akalang offensive kanyang foul, well ngayon ay flop na. Kaya aggression mo, plus Manila Bay, swak yung combo right, kasi peke lang yung bitch na parang dolomite. It's alright. Hindi yung line yung minamak, kundi yung loob na aura. Kasi di ko alam kung box ni Pandora o backpack ni Dora. O confusing ang skit, parang kabit versus asawa, ang kaso nag-spit, si Sayad at si Plasma. Ang punto ko, okay lang yan, Mars. Di mo kailangan mag-angas. Di yan required sa checklist. Kahit mag-bitch ka ng mag-bitch, Mars, hindi ka sexist. Isa kang soft boy deep inside na may galit na avatar. Ika'y mabuting kaibigan, Mars, di ka God of War. Kasi maraming kaibigan. Saan? Sa Iligan, Cebu. Sa Santa Cruz pa ay nakuha, pero di man lang nagbunga kahit galing siya ng gubat at kahit lumago na habang ako winasak yung laro. Katotohanan na hubad, Jumanji, ako yung hayop galing gubat sa sakupin yung syudad. Kasi UP ko ay overpowered, sana ay nagets mo. UP mo ay out of place kahit sang address mo. Paiba-iba ng zip code, yan ang alibay mo. Ako isang zip lang para sa body bag mo. Kasi matagal kang nawala, na natiling old soul at nung humawak ka ng kompas, ako na yung North Pole. Ngayon sumusunod ka lang, I know you're holding out. Kasi paglampas ng North Pole, you know you're going south. Kasi lipas na raw yung prime mo. Well, hindi namin napansin. As in, kailan yun? O tanong ko ay kailan? O kailan mo na-figure out na mediocre ka? Na wala kang espesyal sa yung tinta? Kailan mo naisip di ka kakaiba? Kailan mo na-realize na lampasan kita? O madali itong maribat, sabihing mayabang sa madla. Matidinay mo sa yung verso pero di sa yung mata. Kailan bumalik yung gana at yung lutong well done? Kailan bumalik yung fire ang sagot, you're welcome, bitch! Woo! Bitch, please. Bago ko simulan yung round 2, si GL gusto ko lang pasalamatan, bigyan natin ng palakpakan. Kasi sinipot pa rin niya yung laban kahit may mahirap siyang pinagdaanan. Simula last month, may mahirap na dinanas to. Wala naman siya problema. Kailangan niya lang panoorin yung battles ko. Kasi puro English, selfie bars, reference reliant masyado, hamon big fish, feeling star, at gusto sa title manalo. Sinasabing siya ang future, gustong maging uprising ni Gago. Tangina GL, idol mo ba ako? So pareho lang pala kami. Bagay lang yung match-up, ironic pag todo this. Hindi ako out of place, parang Catholic sa Moro Beach. Parehong red flags naglaban, parang apologist at communist. Sa unang dinig magkaiba, pero pareho lang ang opposite sa opposite. Ganun ba yung game, boss? Ironic na kami, nagpupulitan and we're cut from the same cloth. We're cut from the same cloth. Talagang may spitting image pag siya kumonsepto sa verso kasi merong mga imahe sa pagdura at may kapareho. Yung past, present, future ni Jonah, pandurog ang lupet Brad. Dave Chappelle, una ang punchline at nahuhuli ang setup. Hindi ko tinuturo ng abuso tot ng dekwat, pero bara di mauubos kapag puro kaparehas. Pero hindi yun masama.
Ito'y hindi rin pambibisto. Ang Diyos nyo yung may gawa. Huwag nyo sabihin Antikristo. Madungong eksena pag dumirekta. Panay reference pa sa video, yung panggagaya ay ginaya lang kay Quentin Tarantino. Yung MCs, nung siya na yung nanggaya, siya hindi na trouble. Pag kayo ginaya nito, puta, it's an honor. Nagsiset ka na ng standards. Wala nang hihigit sa'yo, tol. Na sobrang lupet yung standards na siniset mo, double. Kung ibang MC yung gumawa nun, pambabash ay solid. Siya nang gaya ng icon, puta, naging iconic. Bumenta pa talaga, putang ina, talagang ironic. Nag-sell ng may kapareho, parang mitosis. Ini-expect ng mga tao, originality by. Pero realidad di maitago, similarities high. Nakita ko yung irony sa pagkilatis ng eyes, kain yung expectation when reality bites. Yo, good job sa Diyos, no? Wala akong blasphemous intent. Kasi naging ironic din yung judgment ng fans sa pag-detect. Gusto ko lang niluni sa kawangis mong effect. Ironic kang nag-hit, parang Alanis mo reset. Wala bang iba nakakita ng angulo? Nobody caught the picture? Ironic nga, di ba? Who would have thought and figured? Yo, parehas daw kami. Sabi ng gago. Kung parehas tayo, ba't ang dami mong talo? Yo! Alam nyo paano maging marshal? Check nyo. Peninsula Battle League. Isang liga sa Saudi. Check nyo. Obi-Wan versus Possibility. Yeah, I deliver. I'm the doctor, and you're just a baby, please. And I'm here to limit the range of possibilities. Oy, pamilyar. Galing sa OB yung linya, tas ginamit kay range. Yung rounds of possibilities galing sa doctor, that's strange. Kaya pala full tank yung comeback, lakas tumira ang bangis. E paano galing Saudi yung gasolina at langis? Pero maang-maangan yan, di yan mapapaamin. Na sa Arabo siya nagnakaw na parang si Aladdin, no, it's a whole new world. Di lang US at Canada, ibang liga na rin. They're the ones who never made it, di ba? Reference mo rin. Kaya credits kay Luns at sa lahat ng in doubt, mga bara ni Marshall from Saudi with love. Pero seryoso, real talk, wala namang ganong liga. Pati MCs wala rin. Pero nagre-react kanyang mukha ay sus. Pinakita ko lang kung gaano kadaling mag-accuse. Fake news, ganun ka. Di umano, nako kay ganyan. Isisingit pa ng todo, di umano, style bite kay ganto. Ipipilit pa ng bubo, leche kang loko. Di umano, Jessica Soho. Tas dinamay pati grupo ni Range. Keso yung influence ay bad, yung angulo sagad. Pero sa tingin mo, nagbago ba yung 999 squad? Ha? Para sa puntos nag-expose, gets mo aking outrage? Dahil kung tunay kang concerned, dapat yung usapan backstage. O sige, ito mas simple. Pag nag-sorry ba si Nico kay Arik sa battle, goods na ba sila? Pag natapos yung Sinyo versus Apex, bati na ba sila? Di ba? Walang nasasalba ang battle rap. Lahat tayo may kadena. Sumisilip ka ng butas, ako bumabarena. Walang puntong kadramahan yung napiling taktika. Kung bibiyag ka ng puso, dapat malakurapi ka. Kasi isa kang level 1 na akata na nasa katawan ng isang level 1 na APOC na gustong lumabas at magsuntukan ng mainam. Kasi di mo mapigilan. Kasi imaginary lang yung Marshall na parang bouncer ka ni Lip Cram. Pero seryoso, sino ba si MB? Wala pa sa flip top, ang dami ng credentials. Debut battle pa lamang, ang taas na ng potential. Inspiration ko sa sulat kaya nakakaaliw. O sino ba si MB? Siya si Manda Baliw.
Kasi baliw ako buong taon. Kasi first, Lil Strokes. Sa gubat yung espasyo. Second, Blacksmith. Naghasap ng ensayo. Third, Sayad. Mga tao na engganyo. Kaya kita yung upgrade pag Fourth Bonifacio. Sakto. Ganto magyabang. Dapat merong backup. Ikaw may battle every year, tas ngayon nag-comeback. Isang pathetic prodigy na naiwan sa galawan. Golden age ng martial law, bakit kinalawang? Naghahabol sa pag-advance, sumampa sa next year. Well, sarado na kami, better luck pag next year. At di ko sinita yung yabang mo, ito'y sampal sa yung muka. Wala yung battle of the year kasi ginawa ko na. At walang call out ngayong gabi. Ikaw lang mababaon. Walang 12-month scheme pero akin yung taon. Easy! Isa lang. Ahon! Usapang respeto, bawas na ang kanyang naipundar. Nung nag-call out, buo loob. Nung sinagot, naging butal. You don't walk it like you talk it. Offset ang dating mo par. Mauudlot ang iyong take off dahil sa maling sugal. What it do, Walter White? Nagtuturo ka lang dati pero dahil nag-feeling sick, bentang-benta yung binabato, purong addictive hits. Duwag na matapang, humble na mayabang ang kanyang napiling shtick kasi astang bidang underdog itong narcissistic bitch magpapaawa. Iyak. Yung paghumirit na kambini. Tas iyayabang yung talento parang sa TV pang pawili. Tumatatak ang linya pag nagpasirit tong kadiri. Pag nagpataas ng ihi, pinipiti yung sarili. Ako na yung hip-hop dahil sa flip-top. Ako na yung walang conviction. Matalas aking scalpel, ito'y precise dissection. Sa underdog persona kayo na condition. Tight daw siya sa battle, takot na kung may tension. Supot na varsity galawan. Manggugulo to sa laro. Sa angasan ng tibay. Manggugulo to sa laro. Sa angasan ng tibay. Sa susunod magtatago. Mga paan yan may pilay. Nalulugod kasi patok yung asta niyang chipipay. Nagsusunog pero takot. Mataasan ng kilay. Tangina. Mataasan ng kilay. Kung pamisterious tong putang ina, nasa akin yung sagot. Pintor ng pagkatao, ang imahe niya tapos. Shocking, electrifying, pangkakashi daw siya buos. Tangina tong current yo sa static ay takot. Nagko-call out, wala namang maturo. Kami nagbabantay. Nagko-call out, wala namang maturo. Kami nagbabantay. Ginajando yung buhay, walang pangalan, bay. Ikaw na ba si Heisenberg? Yung dating Walter White? Then say the fucking name when you goddamn right! Utang ina, tamang hamon si tanga, but he would like to keep it safe. Bitin ang hangin malala, napasubo, naka-intubate. Wala ka ng excuse, this ain't the calculated risk you take. Hindi ramdam yung power kung yung current naka-insulate. So bakit ako ang nandito? Si Arik, pumangit mag-choose. Backs against the rope. Yung sa akin ay noose. Nagko-call out ka ng big names because you got something to prove. At wala na akong pake because I got nothing to lose. Pinasakay kayo sa trend. At abot na sa biggest stage. Bida-bida pa rin. Kahit pasok na sa villain face. Absolute ba inyong Diyos? O sumagot ba sa questions raised? Tumigil na yung trend. Tapos na yung pilgrimage. Round 13, GL vs. Marshall Bonifacio. Mag-i-ice bomb best kung nagustuhan niyo yung laban na yun. Yan yung mga laban na para sa akin, panalo lahat. Pero ang boto ng urado, 5-0. Mag-i-ice tayo lahat para kay GL. Hide with Gut Bars, Local Mindset Clothing.
Fail Alaon, Heinz Renera, Deg de la Ruea, Marabot Rhymes, Amon Agon Sage, Ben, sa lahat, maraming salamat, MV, Marshall. Yo, Marshall, tanga naman. Sobrang saya ko. Maraming salamat sa mga patuloy na sumuporta. Kahit napalpak ako ng mga nakaraan, tuloy-tuloy na, wala na itong babaan. Greatly, binoto ko si GL. Pag ganun kasi na puro teknikalan silang dalawa, kailangan mo siyang i-base round per round. Tingin ko sa round 1, mas rumekta si GL. Ay hindi, bigay ko yung round 1 ko kay GL, round 2 kay Marshall, malinaw yun. Tapos round 3 kay GL. So, kung ako tatanungin mo is, ang linamang ni GL siguro is parang mas gumawa nito siya. Si Marshall meron siyang mga nag-forward setup. So pag binilang mo yung mga punchlines ni GL, mas lalamang talaga siya. Pero siya prop sa round 2 ni Marshall. At kung ganun yung round 3 ni Marshall, silakas ng round 2 niya, sa kanya ko sana ibibigay. Kaso yung round 3 ni GL parang pantapos talaga. So round 1 GL, round 2 Marshall, round 3 GL. 2-1 Badang. Ayan, round 1 binigay ko kay GL dahil sa punchline count. Round 2 kay Marshall sa angle, dahil sa angle mas natripan ko. Pero round 3 mas konti yung punchlines ni Marshall doon. Tapos mas malakas yung entire round ni GL. So just to keep it simple yun, GL. Yo, pistol nga pala, binoto ko si GL, paiksiin na lang natin. Round 1, binigay ko yun kay GL, pero gahibla. Round 2, binigay ko yun kay Marshall. Ay, gahibla lang din. Then yung round 3, doon ko nakita na may malaking gap silang dalawa. So, kung sa puntusan, mas maganda, mas maraming naging punto si GL sa akin sa round 3. So, yun, overall, GL 2-1. Yeah. Yo, binoto ko si GL. Props kay Marshall para sa battle na yun, sobrang solid. Kaso sobrang kahibla na lang yung difference nilang dalawa at yung naging basihan ko para mapili ko sino yung manalo. Kasi kung mapapasin yung mga rounds nila, halos parang naging rebuttal round yung mga rounds nila sa isa't isa. Katulad nung round 1 ni GL na si Arik binatil niya sa umpisa, tapos pagdating kay Marshall binatil na rin si Arik sa umpisa. Then yung round 2 in-expose naman ni Marshall yung mga pangongopya, and then nag-expose din si GL ng gano'n. So yun yung parang ayun, ang ganda lang na sumakto yung mga round placing nila sa mga round na nilagay nila, kaya naging gano'n ka-classic yung battle. Pero kung round per round siguro konting-konti, halos para sa akin halos tabla nga pero konting-konti lamang si GL ng round 1, as in konting-konti lang talaga. Round 2 nakuha ni Marshall yon, malinaw na malinaw para sa akin, and then round 3 sabi ko ito na yung parang magiging deciding round nila, and para sa akin parang ayun pa yung pinakamahina nilang round pareho, or kung kay GL yung second round niya siguro dahil sa mas mahabang setups. Pero ayun nga, nakuha ni GL para sa akin yung round 1 and round 3, pero nakuha ni Marshall Bonifacio yung round 2. Props sa inyong dalawa, napaka-solid. Victims, kasi ako sa Longgo po. Para sa akin, ganda ng laban eh. Round 1, ganda ng start ni GL, kuha niya agad yung crowd. Tapos ang daming tumatak na linya. Una, bala ko sana magtandaan yung mga pinakatumatak na linya. Kaso sobrang daming potable sa kanilang pareho. Nag-stop na ako. Yung round 1 pa lang, ang ganda nung simula ni GL. Tapos para sa akin, napantayan ni Marshall yun sa first half niya. Ng round 1 niya. Yun nga lang medyo lumayla yung second half ng round 1 niya. Kaya para sa akin, binigay ko kay GL yun. Round 2, para sa akin, pinakamahinang round ni GL. Halos siguro 3/4 ng rounds niya medyo hindi ko na-appreciate, pero yung last siguro mga 16 lines niya, yun talagang pumukpok. Kaya akala ko ibibigay ko kay Marshall yun, pero yung last 16 lines ni GL kinuha niya pa rin yun. Yung lumaguna, hindi ko na matandaan niya iba. Tapos round 3 kita naman natin nag-stutter si Marshall. Tapos doon naman yun na yung closing remarks ni GL na talagang malakas pa rin, consistent sa round 1 niya. Sa round 2, round 3 para sa akin. Kaya round 1, round 2, round 3 para sa akin GL. Although medyo gahibla yung round 2. Pero yun, binigay ko pa rin kay GL. Thank you. Simula pa lang
hindi ko talaga in-expect na magiging ganun yung reception sa akin ng ng opening bars ko pa lang, parang nag-question ako sa sarili ko, bakit ganito yung palakpak sa akin? Hindi naman normal na nangyayari yun. Kalaban mo na sa old gods. Sana old gods. Ano ang nag-iba? Delusyon na may tapang o takot, bistado na kita. Nagdelusyon ka nung sinabi mong abot mo na sila, o nagdelusyon ka't iniisip mong isa ako sa kanila? Yun sa tingin ko, pukpukan naman talaga. All 3 rounds, I think. Baka sa 3rd round, medyo umangat ako ng konti. Pero, first round ko, tingin ko, ang lakas ng banat ko Pero nung bumanat si Marshall, feeling ko nakuha niya or... Yeah, parang unexpected din. Tsaka solid talaga. Kaya ba't kami mamamangha sa pure Tagalog? Gets? Kahit English, it's the thought that counts. At ayaw ko siyang i-diskarel. Ako'y nagmistulang USA. Pinagtanggol ko Israel. May paisa-isa kong ginagawang tracks para sa mixtape tsaka EP. Ewan ko lang kung si Tats interesado niya yung trabahuin yung mga beats ko. So yun, gagawa ng EP tapos pagiging tatay ulit. Kasi parang marami ako nasakripisyong oras gawa ng 2 months akong straight nag-battle. So yun. Yun, next year slow progress pero sinusubukan ko yung waray-waray na EP naman. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa liga, at sa mga sumusubaybay sa akin, sumusuporta. Ramdam ko yung pagmamahal nyo, ramdam ng liga yung suporta nyo, at ang dami yung parang nagpapakita sa live at nanonood online. So, props sa inyo palagi. Yun, sa mga nanonood sa akin at sa liga at sa lahat ng MCs, maraming salamat sa suporta, sa pag-appreciate sa craft ng battle rap. Ascend lang ng ascend. Peace.